Hindi natin nahayaan na ang mga smugglers ay kumita at nasasakripisyo naman ang interes ng ating mga magsasaka. Dapat huliin natin to at sa ngayon talagang matibay ang pagtutulungan, ang kooperasyon ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Intelligence report ng NBI na kumpirma natin kaya nag-issue kami ng letter of authority or LOA upang mapasok na itong tuluyan. At yun nga, sumambat sa atin yung 23,298 bags na mga iba't ibang sibuyas. Ang halaga nito ay 35,437,198. Yan ay lalampas sa threshold ng 10 million para ito ay mag-qualify. Yung sinasabi ni Commissioner, there will be a long-term effect. Maaari pa samantala mababa yung presyo, pero kung pinatay mo yung local producers natin na mag-produce dyan at may capacity na dapat sila na palakihin yung production dito, yung long-term effect nito at ang nangyayari rito, maaaring gawin nila to manipulate yung presyo. Itatago muna nila yung hoarding ba na tinatawag, itatago muna nila at kapag maganda ng presyo at saka nila ilalabas. Ang Pangulo natin very hard on agricultural smuggling because he wants to help our local producers at the same time ay makontrol natin yung presyo sa tamang pamamaraan. Kaya tumikilos tayo ng ganito kasama ang Bureau of Customs. Hindi natin nahayaan na ang mga smugglers ay kumita at nasasakripisyo naman ang interes ng ating mga magsasaka. Dapat huliin natin to at sa ngayon talagang matibay ang pagtutulungan, ang kooperasyon ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Nangunguna ang NBI, Philippine National Police at sa maraming pagkakataon ang Armed Forces of the Philippines at ang Philippine Coast Guard. DOJ tutulong na rin sa atin at ibinibigay nila sa atin ang direktang pagtulong ng National Prosecution Service. Ito ay isang ayon na rin sa pag-uutos ni Pangulong Bongbong Marcos na pagtibayin natin ang pakikipaglaban dito sa smugglers ng mga agricultural products.